Anong meron? Tanong ni Don Ignacio na takang-taka sa kumpulan ng mga tao. May nanliligaw daw, Don. Kilala mo ba yung Heartless Gang na kalaban ng organisasyon natin? Tura ni Mila, ang matalik na kaibigan ni Don. Yung mga pasaway na mga bubuwit na pinapainit ang ulo ng bossing kong pogi? Taas kili na tanong ni Don at ngumisi naman si Mila. Tumpak ka dyan, girl. Yun nga mga bubuwit na yon. Hindi ko alam kung anong buong kwento pero may nagugustuhan daw ang leader ng mga yan na babae dito sa organisasyon natin. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun. Gayong hindi naman tayo nakikisalamuha sa kanila. Pagsimangot ni Mila. Bakit sila nakapasok dito? Sana pinaalis na yung mga yan. Natatakot ba silang magpaalis ng mga bubuwet? Kapag nalaman ni Luca nangyayari dito, paniguradong mag-aalboroto na naman yun na parang bulkang mayon. Angil ni Don at hindi hinintay ang sasabihin ng kaibigan na umalis siya sa harap nito. Gusto ni Don na paalisin ang mga ito hanggat wala pa si Luke, ang mafia boss ng kanilang organisasyon. Mainitin ang ulo ni Luke. Tila laging galit sa mundo. Pero gustong-gusto naman ni Don si Luke. Sa katunayan, umamin na siya kay Luke pero binasted siya. Ayaw daw nito sa isip bata. Hintay lang naman. Aalis din kaming lahat. Gusto ko lang makita ang babaeng tinitibok ng puso ko bago namin gawin yon. Hindi niyo ba alam kung gaano ako nananabik na makita siya? Sigaw ni Anderson, ang leader ng Heartless Gang. Hinawi ni Don ang mga taong nakaharang hanggang sa nakarating siya sa harap. Agad na namewang si Don habang magkasalubong ang kilay. Bawal sa lugar na ito ang hindi kasali sa organisasyon namin. Kung ayaw niyong mamatay kayo kasama ang buo niyong pamilya, huwag na kayong papasok ulit dito. Nagkakaintindihan tayo? Honey Bunch, Cutie Pie, my love so sweet. Sigaw ni Anderson habang nakatutok ang tingin kay Don. At naputol ang pagsasalita ng babae hanggang sa tuluyang nalaglag ang panganandalaga sa gulat. Kalaunan, natauhan si Don na tapatikim. Paalisin niyo na ang taong to. Alam niyong magagalit si Luke kapag nalaman niyang may nakapasok sa teritoryo natin na hindi kasali sa organisasyon. Kung nagpumilit naman natili, gamitan niyo ng dahas. Pahirapan kung maaari. Sigaw ni Don at akmang tatalikod na nang may humawak sa braso niya. Huy, huwag ka naman umalis agad. Naghintay ako na ilang oras sa iyo eh. Kahit ibigay mo lang ang pangalan mo, magiging sapat na sa akin. Ngiting-ngiti na sabi ni Anderson na ikinakunot ang noon ni Don. Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung anong posisyon ko sa organisasyon na to? Tanong ni Don kay Anderson na hindi man lang tinablan. Wala akong paki sa posisyon mo sa organisasyon na to. Leader ako ng gang namin. Ako si Anderson, ang magiging asawa mo sa hinaharap. Kapag pinili mong pakasalan ako, hindi ka na mananatili sa mababang ranggo. Kahit pa gustuhin mo na maging boss ng gang? At sa akin ka lang? Hindi ako aangal. Tura ni Anderson, kaya napangisi si Don. Bakit ko naman gugustuhin mapunta sa gang nyo? Prinsesa ako ng organisasyon naming to. Mayaman ang pamilya ko at malaki ang posisyon ko sa loob ng organisasyong to. Habang kayo ay mga gangster lang sa gilid-gilid. Niwala nga siguro kayo magandang teritoryo kaya bakit ko naman gugustuhin lumipat at piliing pagtaksila ng organisasyon namin? Wala akong rason para gawin ang bagay na yan. Kaya hanggat di pa nakakarating sa boss namin ang ginagawa niyong pagpasok dito sa teritoryo namin, umalis na kayo. Hindi niyo gugustuhin galitin siya. Kung sa inyo biro lang ang lahat, sa amin hindi. At alam mo naman siguro kung gaano kawalang awa ang mga taong tulad namin. Pwede namin kayong patayin dito mismo nang hindi na makapanggulo pa kayong muli dito. Diretso at nanunuyang sabi ni Don. Mayaman din naman kami. Hindi lang basta-basta ang gang namin. Totoong gang kami. Marami akong koneksyon sa malalaking tao. Maganda rin ang teritoryo namin. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Hindi ba't pinapaalis na kayo? Malamig na tanong ni Luke na ngayon ay nasa likod na ni Don. Naputol ang ibang sasabihin ni Anderson dahil sa pagdating ni Luke. At sino ka naman ha? Narinig ko ang sinabi ng mahal ko. Sabi niya, gusto niya akong umalis.
Hindi ba? Dahil yun gusto niya ako? Gusto mo ng pruweba? Sinabi ng mahal ko na mismo ang pruweba sa harapan ko. Demonyo at masansang ugali ng boss ng organisasyon na to. Gusto ng mahal ko na maging ligtas ako kasi gusto niya ako. Narinig mo? Maangas na tanong ni Anderson kay Luke na mas lalong lumambig ang ekspresyon ng muka. Nababaliw na ba ang lalaking to? Anong pinagsasabi niya na gusto ko siya? Binabantaan ko siya at sa tingin niya, ginagawa ko yun para protektahan siya? Ha? May sira ba utak nito? Ginawa ko yun kasi galit ako. At totoong ipababaril ko siya kapag di siya umalis. Bakit hindi man na siya makaintindi? Atungal ni Don sa likod ng isipan. Ako si Luke, ang namumuno sa organisasyong ito. Malamig na sagot ni Luke bago nagbigay ng madilim ng ngisi. At ano naman ngayon kung gusto ka ni Miss Ignacio? Ang nais ko umalis ka. Kung gusto mo siya makausap, wag dito sa teritoryo ko. Kung maglalandian lang din naman kayo, wag dito. Pinakaayaw ko sa lahat, mga taong tulad nyo. Boss, hindi ko siya kilala. Naputo lang iba pang sasabihin ni Don nang tumalim ang titig sa kanya ni Luke. Sinabi ko bang putulin mo ang pagsasalita ko? Nakalimutan mo na ba ang batas na siyang nilatag ko para sa inyo, Miss Ignacio? Malamig na tanong ni Luke kay Don na agarang napalunok. Ano ba naman to? Hindi ko pa nga siya naaakit as ganito na agad kung tumrato sa akin. Hindi niya pa nga ako nagugustuhan. Paano niya pa ako magugustuhan pagkatapos ng lahat ng to? Nanlulumong tanong ni Don sa isipan niya. Magandang umaga, boss. Naganda ako ngayong araw ng pancake para sa inyo. May kasama rin tong grape juice. Kasi itong paborito mong inumin sa umaga, di ba? Nakangiting bungad ni Don sa malamig na si Luke. Patawad nga pala sa kaguluhan na naganap kahapon, boss. Patawad din na naputol ko ang sinasabi mo. Alam kong isa yun sa pinakaayaw mong ginagawa namin kaya ginawa mo yung batas para sa lahat. Tapos, sinuway ko pa. Bilang gante, handa kong tanggapin ang kahit anumang parusa na ipapataw mo sa akin, boss. Dagdag ni Don at dahan-dahang inilapag sa mesa ni Luke ang hawak niyang tray. Nag-angat ang tingin si Luke kay Don. Ang kilay ni Luke ay magkasalubong, kaya napalunok muli ang babae dahil sa labis na kaba. Bakit ka nandito? Hindi ba't magkikita kayo ng lalaki mo? At matutuwa ba ang lalaki mong yun kapag nalaman niyang nagbibigay ka sa akin araw-araw ng pagkain mo, Ignacio? Sarkastikong tanong ni Luke. Pero boss kita, boss. Nare-respeto ka ng lahat. Nare-respeto din kita. Kaya walang dahilan para hindi ko gawin ang bagay na to. Taranta at naguguluhang sabi ni Don, kaya napangisi si Luke sa nanunuyang paraan. Buisit na respeto yan. Hindi ko kailangan ng respeto niya. At anong respeto? Hindi ito ang sinabi niya sa akin nung nagsimula siyang dalhan ako ng pagkain. Ang palagi niyang sinasabi gusto niya ako, na crush niya ako. Tapos dumating lang yung lalaking yun, nakalimutan niya na lahat na sinabi niya sa akin. Ngayon respeto na lang ang natitira sa kanya? Kaya niya ginagawa to sa akin, ha? Puno ng iritasyong reklamo ni Luke sa likod ng isip niya. Umalis ka na. Dalhin mo ang pagkain mo. Hindi ko kailangan yan. Aalis ako ngayong umaga. May kailangan akong kitain ng malalaking tao. Malalaking tao? Sino po ang tinutukoy mo, boss? Pwede kaya ako sumama? Hindi naman po ako manggugulo eh. Makikinig lang ako at baka may maitulong din po ako sa inyo. Hindi naman po ako pwedeng nandito lang palagi sa loob. Dahil lang ako ang prinsesa, di ba? Kailangan ko ring matuto kung paano palaguin ang teritoryo natin. Nakangiting sabi ni Don. Nabura na lang ang ngiti ni Don nang umiling si Luke. Hindi na kailangan. Si Miss Silas ang kikitain ko. May pag-uusapan kaming importanteng bagay kaya hindi mo kailangan sumama. At isa pa kikitain mo ang lalaki mo, di ba? Gawin mo na lang yon. At tila nangungulila na siya sa'yo ng sobra. Sagot ni Luke bago tumayo na. Inayos ni Luke ang sariling korbata bago umalis sa opisina nito. Naiwan si Don na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Miss Silas? Hindi ba? At siya ang prinsesa na Silas Mafia Family? Bakit siya makikipagkita sa babaeng yun? Sa pagkakaalam ko, ay ang ama ni Miss Silas na yun ang kasosyo na organisasyon namin. At hindi ang anak.
Reklamo ni Don. At anong malaking tao? Ang ama ni Miss Silas ang malaking tao at hindi siya. Dagdag pa ni Don at umirap. Ano ka ba nun? Ano bang pumasok sa hukote mo at sinundan mo siya? Kapag nalaman ni Luke ang ginagawa mong to, panigurado mas lalo siya magagalit sa'yo. Bulong, naasik ni Don sa sarili. Mabilis na tinakpan ni Don ang muka ng hawak na menu nang biglaang nagtawag ang babaeng kasama ni Luke ng waiter. Si Geraldine Silas yon. Ano naman ngayon kung mahuli niya ako? Di sasabihin ko lang na padaan ako at kung magduda man siya, nasa kanya na yon. Masyado siyang mahilig magduda sa mga bagay-bagay. Wala naman akong ginagawang masama. Siya nga ito masama ugali Mas pinili niyang kumain kasama si Geraldine Silas kaysa kainin ang ginawa kong pancakes para sa kanya. Nakasimangot na tura ni Don sa likod ng kanyang isipan. Gagawin ko talaga ang lahat para maakit ko ang look na yan. Sa akin ang lalaking yan. Paniguradong si Geraldine na nakipagkita sa kanya ngayon dahil may motibo ang pamilya nila. Paniguradong gusto nilang akitin si Luke. Anong akala nila kay Luke? Ganun kababaw? Hindi ko nga yan maakit-akit kahit nung minsan ko siyang hinalikan habang lasing ako Pabulong-bulong na saad ni Don. Kumuyom ang kamao ni Don nang umiti si Geraldine Silas ng matamis dahil sa sinabi ni Luke sa kanya. Wow! Tadhana na nga naglalapit sa ating dalawa Manghang tura ni Anderson na agad naupo sa katabing upuan ni Don. Kumunot na lamang ang noo ni Don habang nakatingin sa lalaki. Marami pang upuan sa paligid, sir. Doon ka umupo. Para sa akin lang ang upuan na to. Malditang saad ni Don, kaya tumawa si Anderson. Grabe ka naman, mahal. Ang labig-labig mo naman sa akin. Hindi ka man lang ba namamangha, ha? Nakita tayo dito sa restaurant. Hindi ba? At ito ang tinatawag ng tao na destiny? Puno ng kumpiyansang tanong ni Anderson kaya napasimangot si Don. Sorry, pero nagkakamali ka na babaeng tinutukoy. Nakatadhana ako sa ibang lalaki. At kung hindi man sa kanya, gagawin ko pa rin ang lahat para maging akin siya. Babaliin ko ang bisit at tadhanang yan tinutukoy mo. Dahil wala akong plano na mapunta sa iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Taas kilay na tanong ni Don at nilingon ulit ang pwesto ni Luke. Ngumuso si Anderson na mapansin yon. Bakit mo sinusundan ng boss nyo? Siya ba ang gusto mong lalaki, ha? Mas magaling naman ako sa boss nyo. At hindi mo ba nakikita mukha ako? Mas gwapo ako sa kanya. Mas malaki din ang katawan ko. Mayaman din ang pamilya ko. Lalo na ako. May sarili ako negosyo Hindi ka nalugi sa akin, mahal. Umalis ka na lang sa poder ng boss mo. Handang-handa naman ako saluhin ka. Wala akong pake. Si Luke lang ang gusto ko. Pero sa gulat ni Don, umangat ang kamay ni Anderson at marahang kinuha ang ilang nakatakas na hibla ng kanyang buhok sa kanyang muka at nilagay yun sa likuran ng kanyang tenga. Ngunit, biglang may humila kay Don. Anong? Napakurap-kurap si Don at hindi natapos ang sasabihin nang bumungad sa kanyang seryoso mukha ni Luke. Umuwi na tayo. Malamig na sabi ni Luke at hinila si Don paalis sa lugar na yon. Teka! Nagmamadali ka ba? Dahan-dahan lang naman, boss. Saway ni Don kay Luke habang hila-hila siya nito palabas ng restaurant. Bakit? Gusto mong balikan ng lalaking yon? Ninitian ka lang na matamis, nakit ka agad, bisig Ignacio? Ganyan ka ba kababaw para magkagusto sa lalaking tulad ng gangster na yon? Asik ni Luke habang matalim ang tingin kay Don. Napakurap-kurap naman si Don. Hindi ko naman sinabing babalikan ko, boss. Ang sa akin lang, magdahan-dahan ka dahil nasasaktan ako sa paghila mo sa akin ng marahas. Masakit kaya sa braso, boss. Alam ko na, pinalaki ako sa marahas na mundo. Pero hindi naman sapat na rason yun para saktan mo ko nang walang dahilan na binibigay sa akin. Balik ni Don at marahas na winaksi ang kamay ni Luke na nakahawak sa braso niya. At siguro nga, boss, mas gugustuhin kong samahan ng gangster na yun. Dahil kahit kailan hindi niya ako pinilit na umalis sa kung saan. Kahit na kailan, hindi niya ako hinila ng marahas. At mas lalong hindi niya ako sinaktan. Saad ni Don at umirap bago umatras kay Luke. Natigilan si Luke. Hindi rin maintindihan ni Luke ang sariling nararamdaman. Ano ba to? Hindi ko alam kung ba't naiinis ako. Simula nang mapansin ko si Don na sumusunod sa amin, sobrang saya ko.
Tapos napansin ko may kasama siya, tas yung gangster pa na yun. Sobra-sobra nakakairita. Kung wala lang si Don kanina, baka nabasag ko ang pagbumuka ng lalaking yun eh. Reklamo ni Luke sa likod ng isipan niya. Mauna na ho ako, boss. Siguro magpalamig ho muna kayo ng ulo nyo. Hindi na natapos ni Don ang kanyang sasabihin nang muli siyang abutin ni Luke. Bumuntong hininga ang binata. Sorry, hindi ko sinasadyang hilahin ka ng sobrang rahas kanina. Hindi ko napansin na nasasaktan ka sa paghila ko. Sadyang gusto ko lang naman na ilayo ka sa lalaking yon. Hindi ko naisip na pwede kang masaktan. Sorry, Miss Ignacio. Hindi na mauulit yon. Tura ni Luke sa mababang boses. Umawang ang labi ni Don sa gulat. Hindi niya inakala na maririnig niya yon mula sa binata. Miss Ignacio, naputo lang dapat nasasabihin ni Luke nang umatras si Don. Napailing-iling pa ang dalaga. Sa tingin ko kailangan niyo na ho magpatingin sa doktor, boss. May sakit ka ata? Tarantang sabi ni Don at walang paalam na tinalikuran si Luke bago mabilis na tumakbo. Anak ng tokwa. Nasaniban ata si boss na isang mabait na espiritu. Mali ata ang sinabi ko sa kanya. Dapat sa manggagamot sa bukid siya pumunta at hindi sa doktor. Saad ni Don habang tumatakbo. Tawang-tawa ang kaibigan ni Don na si Mila pagkatapos marinig ang kwento. Ibig sabihin, tinakbuhan mo siya dahil humingi siya sa iyo ng tawad? Nababaliw ka na ba, Don? Hindi mo man lang ba naisip kung bakit kanya hinila at ba't siya humingi ng tawad sa iyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Mila habang pinupunasan ang gilid ng mga mata dahil sa luhang nangingilid sa sobra niyang pagtawa. May isip ko pa ba yung bagay na yan kanina? Sa sobrang taranta ko, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko at hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Sino bang hindi magugulat? Hindi ba sobrang lamig niya? Tapos bigla niya na lang ako ginanon? Kahit sino, hindi makakapag-isip ng matino, Mila. Saka hindi ko rin talaga siya maintindihan eh. Kahit na kailan, hindi niya tinanggihan ang pagkain niluluto ko para sa kanya. Pero hindi rin naman siya mabait sa akin. Sobra niyang lamig, nasanay na ako. Di ko alam. Tapos, hindi niya rin ako napapansin sa matataong lugar. Kaya paano niya ako nahanap kanina sa restaurant? At ba't galit siya? Wala naman akong ginagawang masama. Mas ako nga dapat yung magalit dahil kasama niya yung Geraldine na yun. Nako, babae, ikaw ang pinakatangang babaeng nakilala ko sa lahat ng sinabi mo. Hindi mo pa rin alam kung ba't biglaan na umakto na ganun si Boss Luke sa'yo, ganon? Talaga bang hindi mo maintindihan kung bakit naging ganun siya, ha? Nagkamot si Don ng ulo bago napabuntong hininga. Siguro, nagalit siya dahil inaya ko ng gangster na yun na lumipat sa kanila. Hindi ko naman gagawin ang bagay na yun eh. Prinsesa na kaya ako ng organisasyon natin. Kaya ba't pa ako lilipat? Paniguradong, mananagot din ako sa mga magulang ko kapag nalaman nila lumipat ako sa mga kalaban natin. Saka alam nila dad at mom na gustong gusto ko si Luke. Kung pwede lang gamitin ang posisyon namin sa loob ng organisasyon, paniguradong natali ko na si Luke sa akin. Baka kinasal na kami. Nasapo naman ni Mila ang sariling noo. Ha! Tanga mo nga. Hindi na ako magtataka kung matatagalan man ang pinapangarap mong love life, babae. Sa lahat ba naman na nangyari, hindi mo pa rin alam kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Nakangiwing tanong ni Mila. Umirap si Mila at pumalakpak ng isang beses. Gising, babae! Kailan ba biglang nagbago ang trato ni Sir Luke sa'yo? Hindi ba? At nung umamin sa'yo ang Anderson na yun, doon nagbago ang ihip ng hangin. Dahil hindi matatago pa ng Luke na yun ang lahat doon. Kailangan na niyang harapin ang nararamdaman niya. Dahil kung hindi, ikaw ang mawawala sa kanya. Napakunot naman ang noo si Don. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Ha? Nagsiselo si Luke, Don Ignacio. Nagsiselo siya dahil gusto ka niya. Sigaw ni Mila. Kaya gulat namang naistatwa sa kinatatayuan si Don. Nababaliw ka na ba, Mila? Anong pinagsasabi mo? Ba't naman magsiselo si Luke? At ba't niya naman ako magugustuhan na, Ber?
Sigaw ni Don nang matauhan mula sa pagkakagulat. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naku, babae, nasa harap mo ng palatandaan pero hindi mo pa rin makita. Bulag ka ba? O bulag ka lang talaga? Ikaw ang bulag, hindi ako. Palagi ako nagpapapansin sa isang yon. Kaya kung gusto niya man ako, dapat nalaman ko na agad, diba? Pero kahit na kailan, hindi ko napansin na gusto niya ako eh. Katulad ng pagkakagusto ko sa kanya. Masyadong malabo yung pinagsasasabi mo, Mila. Masyadong malamig ang pakikitungo ni Luke sa akin para sabihin gusto niya ako. Kung totoong gusto niya ako, dapat hinaharot niya rin ako, hindi ba? Napakamot naman sa piski si Mila. Kakainis naman kayo? Hindi ko naman problema tong buhay pag-ibig niyo, kaya bakit niyo ako dinadamay? At saka bakit ang tanga mo? Ha? Ganyan ka ba talaga magkagusto? Hindi mo napapansin kung anong nararamdaman ng taong kaharap mo. Gusto ka ng tao doon. Dahil kung hindi, dapat pinatigil ka na niya sa pagdadala mo ng pagkain sa opisina niya. Hindi mo man lang ba napapansin kung paano umakto si Luke sa harap ng ibang babae? Yung pagtingin niya sa iba, hindi niya magawa. Ikaw lang ang nakakalapit sa isang yun ng basta-basta nang hindi ginagamit ang kapangyarihan o koneksyon ng mga magulang mo. Kita mo nga yung Geraldine Silas na yon. Sa tingin mo ba makikipagkita si Luke doon kung hindi lang ginamit ni Geraldine ang koneksyon niya sa ama tungkol sa negosyo? Sa iyo lang nagpapapasok ang Luke na yon. Kahit ako, hindi basta-basta nakakapasok sa loob na opisina niya. Kahit na sino. Dahil lang gusto nila magdala ng pagkain. Huwag kang tanga. Hindi kita pinalaking ganyan. Pagbibiro pa ni Mila at napailing-iling. Napakurap-kurap si Don. Nagbukas sara ang kanyang bibig, ngunit wala siyang maapuhap na salita. Pustahan tayo, no? Itigil mo ang pagdadala sa kanya ng pagkain sa umaga. Hahanapin niya ang mga yon. Huwag ka magpapansin tulad ng ginagawa mo, paniguradong lilingon siya sa kabilat kanan para sa presensya mo at ang panghuli. Subukan mong kausapin ng matino ang Anderson na yon. Dahil paniguradong lalabas ang silosong Luke na siyang hinding-hindi mo aasahan. Paano kung mali ka lang pala? Hindi pa ako nagkamali kahit kailan doon. Sa kababae ako, no? Kaya lahat ng sasabihin ko tama. Naintindihan mo pa? Mas lalong kinabahan si Don. Kapag ganito ang matalik niyang kaibigan, paniguradong tama ito at hindi siya mali. Ba't naman kasi ako maniniwala agad? Ako? Magugustuhan ni Luke? Lagang hindi ako maniniwala dahil hindi sila ang tipo ng lalaki na nagkakagusto sa isang babae dahil ang dinadalhan siya nito ng pagkain palagi. Pagmamaktol niya sa likod ng isipan at napabuntong hininga. Don, nandito ka lang pala sa training room. Bakit wala ka kanina sa kusina? Akala ko magluluto ka ulit kaya naghanda ako ng sangka para sa'yo pero hindi ka dumating. Paunang sabi ni Manang Rosalie, ang siyang mayordoma sa mansyon na tinutuluyan nilang lahat. Malaki ang mansyon. Ito din ang teritoryo ng buong organisasyon nila. At hindi basta-basta ang mga nakatira doon. Kahit ang mayordoma pa yon, ay marunong makipaglaban. Hindi na kasi ako masyadong marunong makipaglaban, Manang. Alam mo naman, ayaw nila akong gumawa ng mga delikadong bagay. Kahit nga makipagtransaksyon, gusto nilang iasa sa iba eh. Ayaw na lang ibigay sa akin. Di naman yun pwede. Dahil ang prinsesa ako ng organisasyon, di ba? Naging prinsesa ako para may pakinabang din ako sa inyo. Kaya gusto kong gawin lahat ng makakaya ko para makatulong din. Totoo ang sinasabi ni Don. Pero hindi niya sinagot ang kalahating dahilan kung bakit wala siya kaninang umaga sa kusina. Siguro nga tanga ako para sumunod sa gusto ni Mila. Pero ito lang ang nakikita kong paraan para malaman ng totoo eh. Kung di man ako malingon ni Luke, kahit sa mga gagawin kong ito, wala na ako magagawa pa. Kailangan kong bitawan siya, kahit yun pa ang pinakamasakit na bagay na gagawin ko. Turan ni Don sa likod ng isipan. Nakakatulong ka naman, Don. Malaking-malaki ang tulong na naibibigay mo sa organisasyon. Lalo na dahil ikaw nagpapakain sa boss nating malamig pa sa yelo. Problema nga yung kanina, hindi siya kumain. Pinatapon niya lang yung pinadala kong pancakes. Pagkatapos malaman na hindi ikaw nagluto. Ayaw talagang kumain kung hindi ikaw ang gagawa ng pagkain niya. Nangingiting sabi ni Manang Rosalie. Sinungaling ka, Manang. Hindi kinain ni Luke yung ginawa kong pancakes kahapon.
lumabas siya kasama yung Geraldine Silas na yun. Nakasimangot na sabi ni Don at umirap habang inaayos ang kanyang hawak na barel. Ano? Kinain niya kaya? Bago siya umalis, sinabihan niya muna ako na wag itapon ang ginawa mong pancakes. At kung ibabalik mo man sa kusina, itago ko raw. Kaya ginawa ko nung binalik mo nga sa kusina, tinago ko yung pancakes. Para pagbalik niya galing sa labas, kainin niya. At ginawa niya naman yun. Dagdag ni Manang Rosalie, kaya naman gulat na gulat si Don. Di ko nga alam kung na paano yun si boss kahapon eh. Lalong tumahimik pagkabalik niya, parang inapi. Pero si boss na yon, kaya sino namang mangangahas na apihin siya, di ba? Pagpapatuloy pa ni Manang Rosalie, kaya mas lalong hindi mapakali si Don. Ako, Manang. Ako lang naman na nagsalita ng masama laban sa kanya kahapon. Sa sobrang selos ko kung ano-anong lumabas sa bibig ko. Yun ang mga gustong sabihin ni Don, ngunit hindi niya nagawang mais sa tinig. Hindi pa rin ba kumakain si boss? Tanong ni Manang Rosalie, habang nakapamewang na nakatingin sa isang katulong na may bitbit na tray. Punong-puno yun ng pagkain dahilan para maagaw nun ang pansin ni Don. Abala raw ho siya, Manang. May ginagawa at ayaw yata magpa-istorbo. Nung sinabi ko namang iiwan ko ang pagkain, hindi pumayag. Baka raw lumambig lang ang pagkain at hindi niya mapansin. Ano ba naman yang si boss? Kung kailan lumaki sa katumigas ang ulo. Hindi niya ba alam na masama sa katawan na hindi kumakain sa tamang oras? Iiling-iling na sabi ni Manang Rosalie. Pagkatapos, napalingon si Manang Rosalie kay Don at ngumiti ito. Oh, Don, nandiyan ka pa pala? Iinom lang ng tubig, Manang. Babalik din ho ako agad sa training room. Sige po. Teka lang naman, Iha. Dahil ayaw tanggapin ni boss ang pagkain ng ibang tao, panigurado sa pagkakataon na to, hindi na siya hihindi. Tura ni Manang Rosalie, at bago pa makapagsalita si Don, nakita na lamang niya ang sarili na may hawak na tray habang nasa harap ng opisina ni Luke. Ano ba naman to? Bakit hindi man lang ako nakahindi kay Manang Rosalie? Kapag nalaman ni Mila to, paniguradong matatawag na naman akong tangay. Pero kung di ko rin to gagawin, baka hanggang mamayang hapon di pa rin siya kumain. Ba't naman kasi ngayon pa umaakto na parang bata si Luke? Sa huli, bumuntong hininga si Don bago kumatok sa pinto. Pasok! Malamig na sabi ni Luke mula sa loob. Kinakabahan man, pumasok nga si Don. Sa pagbukas ni Don ng pinto, bumungad sa kanya si Luke na nakatunghay sa mesa nito at abala sa mga binabasang papeles. Kumain ka na muna. Seryosong sabi ni Don, dahilan para mabilis na mag-angat ng tingin si Luke sa kanya. Hindi ako ang nagluto nitong pagkain dahil wala na akong oras para gawin yon. Narinig ko kay Manang Rosalie at isa sa mga katulong na tinanggihan mo ang pagkain dinala dito kanina. Kung kailan lumaki ka na, saka ka naman naging bata na matigas ang ulo? Ano ba yan? Sunod-sunod na tura ni Don. Mamaya pa ako kakain, hindi ako nagugutom. Malamig na sabi ni Luke at muli sanang yuyuko sa papeles nito nang mabilis na hinablot ni Don ang isang tinidor at ibinato yun kay Luke kaya natigilan naman ang binata. Sa gilid lamang ni Luke dumaan ang tinidor kaya hindi yun tumama sa muka ng lalaki. Anong paki ko kung hindi ka nagugutom? Nagdala ako ng pagkain. Umaga na rin. Wala kang ibang sasabihin sa akin kung hindi ang kumain. Naiintindihan mo ba? Kung magmamatigas ka pa rin, sisiguraduhin ko sa'yo na tatama na sa utak mo ang susunod ko ibabato. Hindi dahil boss kita, ikaw na palagi masusunod. Alalahanin mo na prinsesa ako ng organisasyong to. May kapangyarihan din ako tulad mo. Dagdag ni Don at naglakad patungo sa coffee table na nasa opisina ni Luke. Lumapit ka dito. Utos pa ni Don pagkatapos ilapag ang tray ng pagkain sa coffee table. Tinapik pa ni Don ang sofa nang maupo siya. Akala ko ba galit ka? Mahinang tanong ni Luke. Habang sinusunod ang utos ng dalaga. Galit pa rin ako sa'yo. At hindi mawawala na basta-basta ang galit ko sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan kita dahil ang galit ako. At sa tingin mo ba talaga? Nagpunta ako rito dahil gusto ko. Pinilit ako ni Manang Rosalie. At ayaw ko namang mahirapan siya kaya sumunod ako. Umirap pa si Don.
at ibinigay kay Luke ang kutsara nang maupo na ito sa tabi niya. Hindi ko sinasadya ang marahas na paghila ko sa'yo. Sadyang nadalala ako ng emosyon ko ng mga oras na yon. Anong emosyon ba ang nararamdaman mo ng mga oras na yon? Putol na tanong ni Don kay Luke, na bahagya namang natigilan. Napasinghap naman si Don nang matanto niya ang ginawa. Sorry boss, hindi ko sinasadyang putulin ang pagsasalita mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Hindi ko rin sinasadya mga sinasabi ko ng mga araw na yon. Dahil kung iisipin, hindi labag sa kalooban ko kapag pinuputol mo ako sa sinasabi ko. Nagulat naman si Don sa tinura nito. Muling pumasok sa isipan ni Don ang pinagsasabi ng kaibigan niyang si Mila. Kaya tumibok ng mabilis ang puso niya. Nabagok ho ba yung ulo niyo, boss? Hindi kaya naaksidente ka? Habang papauwi nung iniwan kita sa parking lot ng restaurant? O baka nilalagnat ka ngayon? Patingin naman oh. Parang wala naman, pero magpatingin kaya tayo sa doktor. Nalilitong tanong ni Don habang titig na titig kay Luke na kumakain na. Bakit? Masasagot ba ng doktor kung ano meron sa nararamdaman ko? May sakit ka nga, boss. Kaya ba ganito ka ngayon? Sinasabi ko na nga ba? Dapat talaga kumakain ka sa tamang oras eh. Dapat palagi kang malusog. Pero anong ginawa mo? Mag-aalala si naman ng Rosalie kapag nalaman nila may sakit ka. Napatayo si Don sa sofa. Akmang aalis si Don nang hilahin siya ni Luke at sa isang iglap, nakaupo na si Don sa mga hita ng binata. Gulat na napatingin si Don sa lalaki. Hindi masasagot ng mga doktor ang nararamdaman ko, Miss Ignacio. Dahil hindi pisikal na sakit ang siyang meron ako. Sakit ko ay sa puso. May sakit ako sa puso. Dahil bawat oras na nakikita kita, nahuhumaling lang ako ng sobra. Sa sobrang pagkahumaling ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko magselo sa lalaking lumalapit sa'yo. Kahit sa Anderson na yon. Nababaliw ka na ba? Boss naman! Huwag mo naman akong pinaglololo ko. Nababaliw ka na, no? Oo. Sobrang nababaliw na ako sa'yo. Halos mahimatay si Don sa labis na pagkagulat sa sinabi ni Luke sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ano kayang nakain ito? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka kasi naniniwala. Mayabang na sabi ni Mila at umismid pa kay Don na sapo ang magkabilang pisngi. Nasa loob sila ng isang cafe at pinag-uusapan ang mga ginawa ni Luke kay Don. Sampalin mo nga ako, Mila. Baka nananaginip lang ako, baka panaginip lang pala lahat ng to. Baka kulang lang ako sa tulog. Baka nasa gitna ako ng training ngayon at pinapahirapan ng sobra kaya ganito na lamang yung mga naiisip ko. O baka naman nasa gitna ako ng biyahe at hinihintay na dumating sa paroroonan ko. Basta, sampalin mo ako, Mila. Kailangan ko malaman kung totoo ba talaga lahat na nangyayari ngayon o nangangarap lang ako tulad ng dati. Aray! Sakit! Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Don nang hindi niya natapos ang ilang sasabihin pagkatapos siyang sampalin ng malakas ni Mila. Gising ka na. Hindi ka natulog. Sarcastic ang tanong ni Mila kay Don na agarang napanguso. Ano ka ba naman? Sakit mo naman manampal. Di ka man lang nagdalawang isip sa ginawa mo. Kaibigan mo pa ako nito ah. Ganti rin ni Don habang hinahaplos ang namumulat na saktang pisngi. Ang sabi mo sampalin kita para magising ka. Kapag sinampal kita ng mahina, paniguradong iisipin mo na panaginip pa rin ang lahat. Kaya yan, pinagbigyan kita. Para talagang malaman mo na totoo lahat ng to. Kaya nilakasan ko na. Pasalamatan mo na lang ako, hirap kaya ng ginawa ko. Hindi mo ba alam kung gaano kakapal yung pagmumukha mo? Pag-irap ni Mila, dahilan para magsalubong ang kilay ni Don. Ba't naman ako magpapasalamat sa'yo? Masyado mo nga nilakasan. Naalog pa yata yung utak ko. Paano kung makalimutan ko yung nangyari sa pagitan naming dalawa dahil nagka-amnesia ako sa lakas ng sampal mo, ha? Anong gagawin mo, Aber? Paano na ang love story naming dalawa ni Luke kapag nawalan ako ng memorya? Paniguradong iiyak yun. Pagmamaktol ni Don, kaya inispiran siya ni Mila habang nakangiwi. Hindi ka mawawala ng memorya sa sampal ng babae. Pero kapag hinampas ko na matigas na bagay ang ulo mo, paniguradong hindi lang memorya mo mawawala. Buhay mo rin. Napaka-OA. Alam kong gustong-gusto mo ang look na yon, pero hindi yan sapat na rason para maging ganito ka, okay? Gumising ka nga!
Nalaman mo lang na pareho kayo ng nararamdaman, para ka ng baliw. Napanganga naman si Don sa kanyang kaibigan. Pero itinaas ni Mila ang kamay para patahimikin ang kaibigan. At tumigil ka sa pagiging nega. Gaganito. Anong gusto mo? Bawiin ni Luke lahat ng sinabi niya, ano? Gusto mo ba yon? Gusto mo bang sa tagapagmana ng mga silas mapunta ang iniirog mo, Aber? Gusto mo bang umiyak ka ng dugo habang tinitignan silang dalawa na ikakasal? Ano? Grabe ka naman sa akin. Hindi lang ako makapaniwala, okay? Sa wakas, sa lahat ng ginawa kong pangaakit sa kanya, pagdating lang pala kay Anderson siya matitibag. Kung alam ko lang sana noon pa lang, nagpakita na ako sa Anderson na yun para na humaling siya sa ganda ko agad, no? Eh di sana matagal na nagselos si Luke at napaamin sa akin. Gaga, no offense meant ha, pero kung nakita ka nung Anderson noon pa lang, paniguradong papali ang plano mo. Eh paano magkakagusto sa'yo yun? Uhugin ka pa nun. Lampa ka rin. Kaya malabong magkagusto siya sa'yo agad-agad. Eh baka layuan ka pa nun sa takot niyang makulam mo. Paninira ni Mila sa imahinasyon ni Don. Agara namang napasimangot si Don. Alam mo, ikaw ang bitter mo. Dapat maghanap ka na ng lalaki magugustuhan mo para hindi love life ko ang sirain mo, okay? Maraming lalaki dyan sa gilid-gilid. Kung gusto mo, ireto pa kita para hindi mo na kami pakialaman ng sinisinta ko. Pag-irap ni Don kay Mila, nangumisi. Excuse me, babae? Maraming lalaking may gusto sa akin. Hindi rin ako bitter. Kung gugustuhin ko, paniguradong may papayag na lalaki kapag inaya ko siya ng kasal. Pero hindi ko pa kasi iniisip ang bagay na yun. Wala akong panahon para sa mga lalaki. Sa una lang magaling ang mga lalaking yan, Don. Hindi natin alam. Baka pati ang look mo, iwanan ka sa huli. Pabirong sinabunutan naman ni Don si Mila. Bitterness ang tawag dyan, girl. Aminin mo na lang kasi na hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex mong iniwan ka. Pang-aasar pa ni Don. Che! Huwag kang iiyak sa akin kapag iniwan ka ni Luke, ha? Kapag yun pinaiyak ka at naging bitter ka rin, tatawanan kita. Nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng sigaw. Hoy! Anong ginagawa mo sa honey bunch? Cutie pie, so sweet ko? Sigaw ni Anderson at mabilis na hinila ang kamay ni Mila paalis sa ulo ni Don. Bitiwan mo nga ako, unggoy! At hindi ka gusto ng kaibigan ko kaya tigil-tigilan mo na siya. May silosong lalaki na umaaligid dyan. Baka bumulagta ka bigla. Sigaw pabalik ni Mila at pilit na iwinawak siya ang kamay ni Anderson pero hindi siya nito binitawan. Sinungaling ka? Ako ang mahal ng mahal ko. Hindi ang kung sino mang unggoy na pinagsasabi mo. Ikaw ang unggoy! Mas pangit ka kaysa kay Luke. Tamo, tatawanan kita kapag kinasal silang dalawa. Malditang sabi ni Mila, dahilan para matawa si Don na nakatingin lang sa dalawa. Bagay kayong dalawa. Biglang sabi ni Don, kaya napatili si Mila ng malakas. Pati si Anderson natigilan at hindi na nagawa makalaban nang itulak siya ni Mila papalayo. Yak! Hindi kami mga bagay na pwede mo ipares ng basta-basta babae. Tao kami, tao. At hindi kami talo ng unggoy na yan, no? May malasakit ako sa mga hayop. Pero hindi sa kanya. Pag-irap ni Mila, nadiring-diri sa narinig niya. Natawa na lang si Don at hindi na nang asar pa. Totoo ba yon? Hindi ba? At boss mo ang look na yon? Yung sinasabi niya? Talaga bang gusto mo siya? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo kahit konti? Kahit konti lang, honey bunch? Sunod-sunod na tanong ni Anderson nang maiwan silang dalawa ni Don. Sorry kung masasaktan man kita. Nung una nainis talaga ako sa'yo eh. Kasi masyado kang papansin. Hindi ko nga alam kung paano mo ako nagustuhan. Gayong hindi naman ako lumalabas masyado. Hindi rin naman kita nakita. Kahit kailan. Kaya nagtataka ako na naglakas loob ko pabasok sa teritoryo namin para lang makita ako ng personal. Mahinahong sabi ni Don at bahagyang ngumiti. Hindi ko ito nasabi sa'yo pero pinapahalagahan ko ang pag-amin mo sa akin. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na may umamin sa akin tungkol sa nararamdaman niya. Dahil masyadong malamig ang lalaking gusto ko. Nagpapasalamat din ako dahil kung di ka dumating nung araw na yon, hindi siya magagambala. Hindi siya gagalaw.
At di siya aamin sa akin na gusto niya talaga ako. Dagdag ni Don. Mas gwapo naman ako sa look na yun Mayaman din ako. Bakit siya pa ang gusto mong piliin? Kung nasa akin din naman yung mga bagay na meron siya. Tsaka hindi ako malamig kagaya niya, no? Tatratuhin kita ng mainit, ipaparamdam ko sa'yo yung init. Alam mo na, hata kong tao, kita mo tong muscles ko? Sabay taas ni Anderson sa braso niya. Nakapagpatumba na ako na maraming tao, gamit lang to. Kahit yung look na yun, kaya kong patumbahin, gamit lang to. Mayabang natura ni Anderson, kaya napailing-iling si Don habang marahang tumatawa. Hindi mo magagawang baguhin ang isip ko. At ang nararamdaman ko gamit yung muscles mo. Ilang taon ko nang gusto si Luke. At kahit na kailan, hindi nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit noong mga panahong hindi ko pa alam na gusto niya rin pala ako. Mas lalo ring wala makakatibag sa nararamdaman ko sa kanya ngayong alam ko na pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Matagal kong hinintay na magustuhan niya ako kaya patawarin mo ako kung hindi ko mabibigyan ng chance yung pagkakagusto mo sa akin. Sana lang, mahanap mo na lang din yung babae para sa'yo. Yun lang ang hiling ko para sa'yo, Anderson. Salamat dahil ikaw ang naging dahilan para humantong sa ganito ang lahat. Marahang sabi ni Don at ngumiti. Sumimangot si Anderson. Hindi inaasahan ng binata na makita ang matamis ng ngiti sa labi ni Don. Yan ang dahilan kaya nahulog ako sa iyo Saad ni Anderson at nasapo ang batok niya. Napakurap-kurap naman si Don sa pagtataka. Una kita nakita sa gilid ng mall. Kasama mo yung babaeng kaibigan mo na asungot. Masaya kayo nagkukwentuhan. Ng mga batang madungis na lumapit sa iyo para manlimos. Yung babaeng kaibigan mo nagduda sa mga bata. At gusto kang hilahin paalis pero ikaw, yumuko ka at pinakinggan ng bata ng maayos. Habang may matamis ng ngiti sa labi mo. Hindi mo alam pero sinundan kita. At nakita ko kayo sa loob ng isang restaurant pagkatapos nagpunta kayo sa grocery store. Napaisip ako nun anghel ba to? Pinadala ng langit para sa amin? Natatawang tanong ni Anderson sa sarili habang tuluyang natigilan si Don. Hindi inaasahan ng dalaga na magkakaroon siya ng unang pagkakataon na maikwento ni Anderson sa kanya ang nangyari, na nahulog ito sa kanya dahil doon. Kaya nagpapasalamat din ako. Dahil kahit papano nalapitan kita. Kahit papano nakasama kita. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makausap ka ngayon. Hindi ako nagkamali sa babaeng nagustuhan ko. Hindi ako nagsisising ikaw ang napili ko. Dagdag ni Anderson sa sinabi bago tumayo at inilahad ang kamay kay Don. Friends, magkalaban kaya ang kampo natin, tapos gusto mo maging magkaibigan tayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Don habang natatawa. Pero tinanggap niya pa rin naman ang kamay ni Anderson. Okay, friends. Maraming salamat, Anderson. Ano yun? Ba't para maiiyak siya? Inaway mo? Akala ko ba makikipag-usap ka lang para malaman niya ang totoo mong nararamdaman? Nagtatakang tanong ni Mila, nakauupo lang sa harap ni Don. Hindi lahat ng tao tulad mo na masyadong bato at hindi nagpapakita ng emosyon kapag nasaktan. Anong gusto mo? Tumawa siya sa sobrang saya dahil nireject ko. Sarcastic ang tanong ni Don sa kaibigan na napanguso. Mabait na lalaki ang isang yon kahit ubod siya ng yabang. Kaya rin hindi ko siya magagawang paasahin lalo na't alam ko kung para kanino lang ang tinitibok ng puso ko. Si Luke lang ang gusto ko at hindi magbabago ang bagay niyon kahit na kailan. Ang dami ko nang ginawang kalokohan para umatras sa nararamdaman kong to. Hindi ako aatras to. Ilalaban ko tong nararamdaman ko para kay Luke. Hahanto ang lahat ng ito sa kasalan, kaya maghanda ka na dahil ikaw ang magiging bridesmaid ko. Napahalakhak naman si Mila sa sinabi niya. Gaga ka. Laki rin ang pangarap mo sa buhay, no? Aba, syempre naman. 6-footer kaya si Luke. Malaki pa muscles at biceps. Kaya talaga namang malaki ang pangarap ko sa buhay at siya na yon. Kinikilig na sabi ni Don at hinampas pa ang kaibigan na napapangiwi sa isang tabi. Alam mo, umuwi na tayo at baka mabugbog mo ako sa hampas mo. Gusto mo maging bridesmaid ako na may pasa, ganun ba?
Malditang tanong ni Mila at tumayo na. Agaran din namang tumayo si Don at kinawit ang mga kamay sa braso ni Mila. Sa tingin mo, saan kaya pwede magpakasal? Wala pa namang sinabi sa akin si Luke pero advance ako mag-isip eh. Kahit wala pa kaming label bilang magnobyo at magnobya, kasal na agad ang iniisip ko. Wait. Hindi na lang doon diretso ang lahat, diba? Bakit hindi? Bakit hindi pwedeng maging mag-asawa na lang kami agad? Malawak ang ngiting sabi ni Don kay Mila. Alam mo, napapagod na akong intindihin ka. Si Luke panigurado nag-iisip pa kung paano manliligaw. Pero ikaw iniisip mo kung paano magpapropose o kaya kung anong buhay niyo bilang mag-asawa. Ewan ko na lang talaga sa inyong dalawa. Tama lang naman, di ba? Mas maganda kung mag-asawa na agad kami. O kundi kaya kasalan. Pagkatapos naming umamin sa isa't isa. Para shortcut, para mas mabilis. Napailing-iling na lang si Mila sa kanyang kaibigan. Hindi kumain. Pagbabalita ni Manang Rosalie kay Don nang makauwi siya sa organisasyon. Mula po kahapon? Tanong ni Don habang magkasalubong ang kilay. Bumuntong hininga si Manang Rosalie. Tila pagod nang intindihin ang pag-uugali ni Luke. Kahit si Don, hindi rin maintindihan kung bakit hindi na naman ito kumain. Nang dinalhan niya ito ng pagkain na nakaraang araw, maayos naman ito. Hinahanap ka mula kahapon pa. Sinabihan ko naman na gabi kayo umuwi eh. Akala ko naman ayos na dahil tumahimik. Pero nung dinalhan ko ng pagkain, ayaw tumanggap. Nagtulog-tulugan pa. Kahit noong pinasok ko sa opisina niya para pakainin, ayaw pa rin sumunod. Ayaw magpatinag. Ano bang nangyari sa isang yon? Maayos naman siya nung dinalhan mo ng pagkain, di ba? Ba't ganyan na naman siya? Dagdag pang tanong ni Manang Rosalie. Hindi naman kaagad nakaimik si Don at hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng mayordoma. Hindi kaya dahil na naman sa akin? Dahil ba tinakbuhan ko siya pagkatapos niya umamin sa akin? Kasalanan niya naman lahat ng yun ah. Paano hindi ako tatakbo kung bigla-bigla na lang siyang gumaganon sa akin? Napabilis niya yung tibok ng puso ko. Kinakabahan ako. At hindi alam kung paano siya haharapin pagkatapos niya umamin sa akin. Hindi ko naman kasalanan lahat ng to eh. Maktol niya sa likod ng isipan. At gusto nang sumimangot kung wala lang sa harapan niya si Manang Rosalie. Kakausapin ko na lang ho, Manang. Ako na rin pong bahala sa isang yun. Sisiguraduhin ko pa makakakain siya ngayong araw. Tuwang-tuwa naman si Manang Rosalie sa kanyang sinabi. Anghel ka talagang bata ka, salamat talaga na umuwi ka ngayon. Kung hindi, baka hindi na naman kumain yung si Luke. Kung ba't ba naman kasi mga pagkaing niluluto mo lang kinakain ng maarting bata na yon? Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit ganun umakto ang lalaki. Ngunit ngayon, maaari niya nang ipaliwanag kay Manang kung bakit. Bumaling naman siya sa kung saan ang daan patungo sa opisina nito. Hindi ko alam kung ba't siya malamig sa akin. Pero hindi naman ako tinutulak palayo. Pero kapag ibang tao, hirap makalapit sa kanya. Kahit mas may matino namang intensyon sila kay Luke kaysa sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na rin sa wakas. Hindi ko man lang napansin ang mga bagay-bagay pero ngayon, naiintindihan ko na. Gusto niya rin pala ako. Masyado lang talaga ako nakafocus sa sarili kong nararamdaman para sa kanya. At hindi ko man lang nakikita yung nararamdaman niya para sa akin. Nang magpaalam si Manang Rosalie, agad na kumilos ang dalaga. Naghanda si Don ng mga pagkain para kay Luke sa isang malaking tray bago siya nagtungo sa opisina nito. Hindi na kumatok pa si Don pagkarating doon. Agad na pumasok si Don dahilan para magangat ng tingin si Luke mula sa tinitignan nitong mga papeles. Hindi ka na naman kumain. Ipagpatuloy mo pa tong ginagawa mo at susunduin ka na ni San Pedro sa susunod. Sarcastic ang panimula ni Don, kaya napakurap-kurap naman ang mga mata si Luke. Nanibago si Don doon. Ibang-iba ang Luke na kilala niya noon sa Luke na nasa harapan niya ngayon.
Noon kasi hindi ito nagpapakita ng emosyon o kaya ekspresyon. Pero ngayon, kitang-kita niya kung paano magulat ang binata. At magtaka kung bakit nandito siya. Lumapit ka rito at ubusin mo itong hinanda kong pagkain. Oras na may iniwan ka kahit isang piraso ng bigas sa kanin na nandito, bibigwasan kita. Naintindihan mo ba? Tanong ni Don habang may matamis na ngiti. Hindi agad nakasagot si Luke pero agad itong kumilos. Nakay Mila ka ba talaga kahapon? Tanong ni Luke pagkaupo niya sa sofa. Tumaas naman ang kilay ni Don. Oo, magkasama kaming dalawa buong maghapon. Kaya sa kanila na rin ako natulog. Kasama mo rin ang lalaki mo. Anong pinag-usapan yung dalawa sa loob ng cafe? Kung paano ka aalis sa organisasyon natin para masamahan mo siya? Pinasundan mo ba ako? Hindi makapaniwala ang tanong ni Don. Masama ba? Tanong pabalik ni Luke at umismed. Umamin ako sa iyo kahapon pero wala kang sinabi sa akin na kahit ano. Kahit tanggihan lang ako, hindi mo nagawa. Talagang tumakbo ka at pumunta sa lalaki mo. Hindi mo man lang naisip ang nararamdaman ko. Anong gusto mo, ha? Saktan ko ang lalaking yon. Bakit hindi na lang yun ang gawin ko, no? Siguro naman lalapit ka na sa akin kapag sinaktan ko siya, hindi ba? Siguro naman magmamakaawa ka sa akin na wag saktan ang lalaki mo. Paniguradong gagawin mo ang lahat para lang wag siyang masaktan. Siguro naman kaya mo maging akin, di ba? Madilim ang ekspresyon ng mukhang tanong ni Luke. Madadama ang inis at selos sa tono ng boses nito. Pero agaran niyo napalitan ng pagkalito nang biglang tumawa si Don. Pagkatapos ay biglaan na lang itong naluha habang may matamis na ngiti sa labi. Akala ko pa naginip ang lahat. Akala ko hindi ka seryoso sa mga sinabi mo. Akala ko nadala ka lang ng biglaang pagdating ni Anderson sa buhay ko. Akala ko hindi totoo. Mabilis na napatayo si Luke at hinawakan ang balikat ni Don. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba? Sinaktan ka ng gagonggang leader na yon? Sunod-sunod na tanong ni Luke kay Don. Umiling-iling si Don at may ngiti pa rin sa labi niya habang bigla siyang tumingkayad para maabot ang nakaparating labi ni Luke. Nanlaki ang mga mata ni Luke sa gulat at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Mahal kita, Luke. Panagutan mo ako. Pakasalan mo ako ngayon din. Bulong ni Don pagkatapos ng halik nilang dalawa. Ano bang sinasabi mo? Hindi pa nga tayo, maniligaw pa lang ako. Napahalakak si Don nang marinig ang sinabi ni Luke sa kanya. Ngayon lang niya nakita ang lalaki kung paano mamula, sa sobrang hiya. Bakit ba hindi ako naniwala kay Mila? Manghuhula yata ang isang yun sa nakaraang buhay. Pailing-iling na tura ni Don habang magkasalubong naman ang kilay ni Luke sa pagtataka. At namumula pa rin ang pisngi nito. Kakain na ako, pwede ka na umalis, mamaya na lang tayo mag-usap. Kulang ka pa ata sa tulog at wala ka pa sa maayos sa pag-iisip ngayon. Sabinaliw mo ako na husto. Ikaw ang may kasalanan kaya ganito ako ngayon. Kaya ang gusto ko, panagutan mo ako, di ba? Pakasalan mo ako, hindi ako nagbibiro, Luke. Kahapon pa lang ito na yung iniisip ko eh. Para, saan din naman yun? Pagkatapos mo manligaw, sasagutin din kita. Pagkatapos, magiging tayo, aayain mo ako magpakasal. Bakit di na lang tayo dumiretso sa kasalan? Saka, ilang taon kong hinintay na lumingon ka sa akin eh. Ilang taon kong inasam na sana magustuhan mo rin ako. At kung alam ko lang na ang lalaking tulad ni Anderson ang daan para maging akin ka, edi sana nag-hire na ako ng marami nun. Edi sana first anniversary natin ngayon. O baka nga may 10 na tayong anak ngayon pa lang. Makasabi ka na 10 anak, baka first round pa lang pagod ka na. Pag-ismid ni Luke, nabakas pa rin ang selos sa boses. Ikaw ata ang ganun eh. Alalahanin mo na ikaw lang matanda sa ating dalawa pero huwag ka mag-alala. May pampalakas naman ng buto kung di mo na kaya. Mabait din naman ako eh. Pwede tayong tumigil muna para makapagpahinga. Nang aasal na saad ni Don, umirap si Luke. Pero nang matauhan sa bagay na pinag-uusapan nila, natigilan siya.
Pero bago pa siya makaahon sa iniisip, naramdaman niya ang paghawak ni Don sa kanyang balikat. Papakasalan mo ba ako o hindi? Seryosong tanong ni Don, na kung may iniinom lang si Luke malamang naibugan niya na yun nang wala sa oras. Ano ka ba? Hindi ikaw ang lalaki sa ating dalawa, saka ba't parang nananakot ka? Mahal kita, pero hindi ba't parang napakabilis kung papakasalan kita agad? Mahal kita, pero gusto ko ipakita muna sa lahat kung paano kita ligawan. Gusto ko ipakita sa iyo ang mga rason kung bakit ako ang kailangan mong piliin, kung bakit mo gugustuhin manatili sa tabi ko. Hindi naman minamadali ang pagmamahal, kaya gusto ko mas makilala pa natin ang isa't isa, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Sagot ni Luke. Nauutal man sa unang sinabi, nagawa niya pa ring iparating kay Don ang gusto niyang mangyari. Habang si Don naman natigil sa kanyang narinig at kalaunan, umalpas na ang ngiti sa kanyang labi. Nasapu naman ni Don na magkabilang pisngi bago lumunok. Sarap talaga sa tenga kapag naririnig ko mismo sa bibig mo na mahal mo ako. Hindi ako makapaniwala. Mahal mo rin ako. Mahal ako ng lalaking matagal ko nang mahal. Ng lalaking una't huling pag-ibig ko. Bakit naman hindi kita mamahalin? Siguro hindi mo napapansin dahil ngang nararamdaman mo lang ang nakikita mo. Oo, mahal kita, Don Ignacio. Sa bawat pahina ng buhay ko, hindi ako nagsisisi na kasama ka doon. Kaya ngayong pagkain na dinadala mula sa opisina ko, ang kinakain ko, hindi ba? Kaya kahit ilang babae ang iharap mo sa akin, hindi ako lilingon sa kanila. Paano ko sila lilingunin? Kung ang isipan ko, nakafocus lang sa'yo. Paano ko sila papansinin? Kung para sa mga mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Paano ko sila bibigyan ng atensyon? Kung kahit pati ilong ko, ang naaamoy lang ay pabango mo. Natatawa si Luke sa sarili niyang sinabi. Hindi niya akalain na magiging ganito siya ka-in-love kay Don. Kitang-kita din naman ni Don ang pagiging sincere ng binata sa kanya. Kahit si Geraldine pa ang iharap sa'yo? Nakangusong tanong ni Don. Ikaw lang ang nais ko, Don. Ikaw lang, Miss Ignacio. Ikaw lang ang gusto kong makaharap sa araw-araw. Kahit sino pa sila, wala silang makukuha sa akin na kahit ano. Dahil buong pagkatao ko, ikaw ang gusto. Kahit ilang lalaki pa ang dumating para kunin ang atensyon mo, sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito makikipagsabayan ako. Sisiguraduhin ko na kahit sino hindi ka magagawang agawin sa akin. Tuluyan ang pumatak ang luha galing sa mga mata ni Don. Ang ganda ng mga sinabi ni Luke sa kanya. Pakiramdam ni Don, pati buong pagkatao niya sumasang-ayon sa gusto ng binata. Kalaunan, ngumiti si Don ng ubod ng tamis kay Luke. Hindi mo naman kailangan makapagsabayan sa kahit sino, Luke eh. Dahil tulad mo, hindi ko kaya lumingon sa iba. Hindi ko nga sila matignan ng diretso eh. Kasi ikaw lang ang gusto ko nakikita. Ikaw lang ang nais kong makasama. Hindi ko sila mabibigyan ng atensyon na pagmamahal ko. Kahit katiting. Dahil lahat-lahat ng meron ako, ibibigay ko sa'yo. Hindi mo kailangan makapagsabayan sa kahit sino. Dahil kahit sino pang iharap sa akin, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Walang makakaagaw sa akin, Luke. Dahil simula pa lang, kahit di mo alam, mahigpit ko nang tinali ang sarili ko sa'yo. Sa'yo lang ako. Lagit-lagi. Inabot ni Don ang pisngi ni Luke. Kaya pumili ka, papakasalan mo ba ako o papakasalan mo ko? Tanong ni Don, kaya tumawa si Luke sa gitna ng seryoso at emosyonal nilang usapan. Imbes na sumagot, hinalikan na lamang ni Luke ang dalaga. Siniil niya na isang mapusok na halik at matamis na halik pagkatapos nakangiti siyang humiwalay. Saang simbahan ba tayo magpapakasal? Tanong pabalik ni Luke sa tono ng boses na puno ng pagmamahal. 20 years later, naalimpungatan si Don mula sa pagkakatulog nang maramdaman niya ang pag-angat ng braso ni Luke sa kanyang bewang. Nang imulat ni Don ang mga mata, gano'n na lang ang pag-alpas ng isang matamis na ngiti sa labi niya habang nakatingin sa bunso nilang anak na sinisiksik ang sarili sa pagitan nilang dalawa. Lucy, baby.
Marahang tawag ni Don sa anak na nanlalaki ang mga mata sa gulat at mabilis na nag-angat ng tingin sa ina. Mommy? Maliit ang boses na tawag ni Lucy kay Don na siyang mahinang tumawa. Halika baby, ba't ang aga mo naman atang sinisiksik ang sarili mo dito? Hindi ka ba nakatulog na maayos, ha? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Lucy at agaran siyang lumapit sa ina at yumakap. Monster, Mommy. Woke up, Lucy, kasi may monster. Kukunin nila si Lucy, Mommy. Aww, kawawa naman ang baby ko. Bakit naman may kukuhang monster sa baby ko? Ang bait-bait nito. Gusto mo ba talaga na talunin namin ni Dada mo ang monster, ha? No, Mommy. Baka kunin ng monster si Mommy at Dada ko. Cry ako. Hinigpitan ni Don ang pagkakayakap ang anak. Dahil sa pag-uusap nilang dalawa, nagising si Luke. Nang marinig ni Luke ang mahihinang hikbi ni Lucy, ay agad niyang sinilip ang anak. Anong problema? May nangyari ba? Nananaginip siya kaya nagising. May monsters daw. At kukunin daw siya kaya sumiksik dito sa atin. Sabi ko kakalabanin natin ang monsters para sa kanya. Pero yan, umiyak lalo. Kasi daw baka kunin din tayo. Paliwanag ni Don sa kanyang asawa na napangiti sa narinig. Good morning by the way, hon. Nagising ka ba namin? Ayos lang. Good morning din, hon. Pagkatapos sinilip ulit ni Luke ang mukha ng anak. Baby, alam mo ba na isa kami ni Mommy sa pinakamalakas na tao rito sa mansyon? Paniguradong matatalo namin ang monsters, baby. Hindi nila kami makukuha, tapos hindi na sila dadalaw sa'yo. Kasi takot sila kay Dada at Mommy. Hindi ba? Marahang patuloy ni Luke sa pagsasalita na ikinalingon ni Lucy sa ama. Really, Dada? Defeat mo po monster sa dream ko? Yun na po ulit sila vivisit? Nakangusong tanong ni Lucy sa ama. Yes, baby. Tapos, hindi lang kami ni Dada at Mommy ang tatalo sa kanila. Kasama rin namin si Kuya Dale at Ate Daisy mo. Dahil kaming apat ang lalaban sa kanila. At paniguradong hindi nila kami matatalo. Kasi lahat kami strong. Tulad ng baby Lucy namin, di ba? Nakangiting tanong ni Luke sa anak na tuluyan na ring napangiti. Masaya namang ngumiti ang kanilang anak at tumalon-talon pa. Dahil bumalik na ang sigla ni Lucy, sabay nang bumaba ang tatlo sa sala at bumungad sa kanila sina Dale at Daisy. Ang kambal na nakatatandang kapatid ni Lucy. Mom, Dad, breakfast. Panimula ni Daisy kina Luke at Don. Sino nagluto? Ang bango. Siyempre ako, Mom. Hindi marunong magluto yang si Daisy. Baka sunugin niya pa ang buong kusina kapag siya nagluto. May pang-aasar sa tono ng boses na sabi ni Dale. Kaya sumimangot si Daisy sa kanya. Excuse me lang ha. Ako kaya naglaban ng mga damit mo. Hindi ka rin naman marunong maglaban, no? Ganti ni Daisy sa natatawa na ngayong si Dale. Don't away, ate kuya. Saway ni Lucy sa mga nakatatandang kapatid at tumakbo papunta sa mesa. Agad na nataranta ang kambal nang pinilit ni Lucy na umupo sa upuan kahit hindi nito yun abot. Napangiti na lamang si Don habang tinitignan ng kanyang mga anak. Salamat, Han. Ang ganda ng pamilyang binigay mo sa akin. Marahang sabi ni Luke at inakbayan si Don. Salamat din. Hindi magiging ganito kaganda ang pamilya natin kung hindi ikaw naging ama nila. Mahal kita. Tura ni Luke sa kanyang asawa. Mahal kita, Luke. Sagot pabalik ni Don at nagnakaw ng halik sa labi ni Luke bago tumakbo papunta na rin sa mga anak. Nagreklamo si Luke doon at hinabol ang asawa para makaganti sa pagnanakaw ng halik dito. Napuno ng tawanan ng buong hapagkainan habang naroon ang pamilya ni Luke at Don kasama ang mga anak nila. The End.